Mga kapatid, ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong anunsyo ni Attorney Claire Castro regarding dyan sa LEDAC, yung Legislative Executive Development Council, yata, ganun, LEDAC. Kung saan, inanunsyo niya itong mga panukalang batas na to na hindi po pinagpapapansin, lalo na yung anti-political dynasty bill na napakaraming sasagasaan, kabilang na mismo ang sariling angka ng Pangulo natin, ang mga Marcos, ang mga Romualdez, di ba? Yung mga kaalyado niya, sapagkat ang buong Pilipinas po, wala man tayo sa monarchical system, yung mga pinamumunuan ng mga royalties, ng mga hari. Anong nangyari? Meron tayo rito naghahari-harian, nagre-reyna-reynahan sa politika. Pinamamana yung mga posisyon, di ba? Sa pamamagitan ng lehitimong proseso ng halalan. Dahil ang mga taong nakurap, nabili na ng ilang barya, di ba? Tinatangkilik sila kahit na kulang ang serbisyo para sa kanila. Now, etong pag-anunsyo kanina, actually, pagbukas ko ng RTVM kanina, inaabang ako kung anong balita eh. Ito yung bumungad sa akin. Directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. Yan, ang una ko narinig. Sabi ko, ha? Anti-dynasty? Ibig sabihin, ito yung anti-political dynasty bill. Diba? Alam nyo kung bakit din naman po napapanahon ngayon yung anti-political dynasty bill? Sa lahat po ng mga panahon na nagdaan, napatunayan po, ever since na nagkaroon tayo ng 1987 Constitution o yung 1973 Constitution, di ba? May mga political dynasties na. Ang problema po, ang Pilipinas, ang mga Pilipino, never tayong narating natin kung ano yung narating na level ng kapitbahay nating bansa. Baka nga dumating pa yung Timor-Leste, tabunan pa tayo niyan pagdating sa pag-unlad at disiplina. Di ba? So, nangyayari kasi yan, etong political dynasty, kung saan nag-i-exist yung mga pamilya sa politika sa isang lugar, doon po talamak ang korupsyon sapagkat nagkakampihan yan. Ang isa nagnakaw, di ba? Hindi pupunahin ng kabila. O hindi niya pupunahin, nagnakaw nanay niya, hindi pupunahin ng anak na vice mayor, hindi pupunahin. Bakit? Tayo na pamilya yan eh. Paayag ba yung makulong ang nanay niya? Pag siya nagnakaw, hindi rin siya pupunahin ng kanyang mga kapatid o ng kanyang mga ibang kamag-anak. Pag may pumuna dyan, magiging kalaban ng angkan. Kamatayan ang asapitin. Di ba? Ganun ang nangyayari dyan. Nabigo ang mga political dynasties ng buong Pilipinas na proteksyonan ng mamamayan laban sa korupsyon. Ilang mga pangulo nagdaan, maging si PBBM, nung campaign period, narinig ko siyang pinangako niya ang pagsupil sa korupsyon. In the past 3 years, hinahanap natin yan sa kanya. Pero 6 na taon ang termino niya. Hindi natin nakalain na sa ikatlong taon ng kanyang termino na kung saan hinog na hinog ang pagkakataon. Diba? Na nakikita ng taong bayan, lumulutang tayo, binabaha tayo. Hindi na address ng mga nagdaang gobyerno yung epekto ng climate change, ng global warming. Yung mga proyektong ginagawa nila, hindi tumutugon sa pangangailangan ng pagbabago ng panahon. Pinagkakakitaan kasi, pinagnanakawan. Diba? So ngayon, etong anti-political dynasty, sabi ko nga paring wala na rin choice talaga ang ating Pangulo. Kung hindi, i-push niya na yung anti-political dynasty. Isipin mo na lang yung nakaraang nangyari, papaano siyang atakihin ni Amy sa rally ng Iglesia ni Cristo na maging ang Iglesia ni Cristo, they got stunned.
'Di ba? Kung paano silang trinaydor ni Amy, hindi pala 'yun ang pinag-usapan. Oh, about the budget dapat sana yung di-discuss daw niya. Pero ang ginawa, ganun ang ataking ginawa. So, naputol tuloy yung isang araw pa nilang rally. Ngayon, wala ni isa sa mga angkan, dalawang angkan ni PBBM, sa Romualdez at saka sa mga Marcos, ang nagtanggol sa First Family. Na samantalang lahat naman sila nakikinabang sa kanyang pagiging presidente ng Pilipinas. Lahat sila tikom. Isipin mo na lang ito ha, bilang ordinaryong mamamayan. Kung sila na mga politiko, political clan, sa kanilang mga lugar, hindi nila nakuhang ipagtanggol ang ating Pangulo, what more ang taong bayan? Di ba? Yung sariling nasasakupan, maaaring nakita na rin ng Pangulo natin yan. Na ako nga mismo, ni isa sa inyo walang nakapagtanggol sa akin. Lalo na ang taong bayan. Kita naman natin ang effort ng Pangulo eh. 'Di ba? Maraming mga nakasawsaw sa kanya diyan, maraming nakikisabit. So ngayon, ang nangyari, another na panggulat niya yan. Oh, yung nakaraan, Pogo. Nalala ninyo yung sinabi ni Attorney Sal Panelo? Na sabi niya, sinasabihan niyo si PBBM na mahina, na weak. Weak leader. Hindi mahina yan. Malakas ang political will niyan. Sipin nyo na lang yung mga ginawa niya. Si Duterte, naipakulong niya sa ICC. Hindi lang naipakulong, naipahiya pa niya. Oh. Diba? Ang dami pa niya ibang binangga. Tapos, kilala yung administrasyon ngayon, ito yung trend niyan ng Marcos admin. Pagka meron siyang, halimbawa, merong mga nasangkot, di ba? Makita nyo, ang bilis lang ligwakin eh. E.S. Bersamin, General Torre, di ba? Ang bilis nilang nagtatanggal ng tao. Nung time nung nakaraang administrasyon, babalik ka. Ganun naman talaga eh. Babalikan mo yung nakaraang administration like yung during the time of Duterte, sino binabalikan natin? Time ni Pinoy. Pati yung mga kubetang pinagawa. Di ba? So, kung kay Duterte, walang investigasyon, pinagre-resign lang like what happened to Faeldon. Di ba? Napusulitan ng kontrabandos. Pinag-resign para hindi na pag-initan ng media. Oh. PBBM, iba. Hindi ka pinagre-resign. Tanggal. Hindi ka pa nagsasabit ng courtesy resignation. Siba ka na. Di ba? Yung tatamad-tamad na Solicitor General, si Guevara, na ayaw niyang ipagtanggol ang gobyerno tungkol dun sa usapin sa Supreme Court sa pag-aresto kay Duterte. Anong ginawa niya? Submit kayo ng courtesy resignation. Tapos siya lang yung tinanggal, siya lang yung tinanggapan ng courtesy resignation. 'Di ba? PCO Secretary J. Ruiz. Allegedly nawala ng 50 million sa kanyang opisina. Sabi ni Montulfo, kaya raw nasibak. 'Di ba? Sibak agad. Yun ang maganda. Si Arnel Ignacio, 'di ba? Tanggal agad. Dito sa ating bansa, ang pinakamahirap ditong gibain ng mga operators ng China. Like nila Alice Go. Di ba? Giba agad. Nung time ni Duterte, the family, pinagtanggol niya pa yung korupsyon. Ay, grabe talaga. Tama kayo eh. Di ba? Kaya ganon, daldalang ginawa, malamang kasabwat siya. And I totally agree. Kasi yung Pogo lang binanggit na ni Harry Roque yan tumatanggap ang Pangulo ng cash resource mula sa Pogo. Ay nako. Siyempre may kulong din yan. Diba? Maski si Duterte hindi naman nakapagpakulong Bakit? Alam niyo na yung sagot. Diba? Pagpapakulong, may proseso yan. At wag niyong sasabihin, ba't yung nanguha ng mangga? Mag-aral muna kayo ng batas. Kung kailan pwede yung mabilis kang mapakulong at kailan naman po pwede yung matagal ang proseso. Yung regular filing na tinatawag. Okay? Ngayon,
dito sa political dynasty na to, eh, alam niyo yung pinakamagandang gawin dito, since ito pinush na ng Pangulo natin, corrupt na lamang po talaga ang tututol dito. Kung sino yung kongresista na hindi boboto dyan, may talagang maitim na balak yan. Diba? Ganon din sa mga senador. Dito ho makikita ang malasakit like nila Tito Soto. He belonged to a political dynasty, lalo sa Quezon City. So, yung mga tag dito, yung mga DASA, mga pinsan-pinsan nila yan. O si Mayor Vico Soto ng Pasig, 'di ba? Pamangkin niya. O. Kaya ang maganda rito, sana ang mangyari diyan sa anti-political dynasty bill na yan ay dapat one at a time. Isa lang sa miyembro ng pamilya. O, hindi po pwede na ang ipagbawal lang yung kabit o yung ex-jowa, yun lang yung hindi na pwedeng tumakbo. 'Di ba? Kailangan kung merong tatakbo sa national, wala na sa local. Oh, 'di ba? Dapat ganun. Sabihin natin magkakaiba ng LGU, gaya ng sabi nyo, meron pang Soto sa Parañaque. 'Di ba? Dapat ang tingin na natin dito ganito lang Para sa akin ganito. Hindi pagbawalan ang sino man na miyembro ng political dynasty, ng political clan, kumandidato. This is my opinion. For example, sa pamilya Marcos na lang, Amy definitely tatakbo uli yan. Si Sandro, pwedeng tumakbo rin ulit, di ba? Sa susunod sa 2028. No. Ang mangyayari ngayon dito, maganda, i-declare na winner kung sino, regardless of the position, dapat. Kapag ka sa national ka tumakbo, dalawa kayo naglaban mag-senador, magkakamag-anak. Kung sino yung may pinakamalaking boto, yun ang idideklarang panalo. 'Di ba? Kahit na mataas din ang boto na nakuha ng kamag-anak, talo siya. Laging isa lang sa isang pamilya ang idideklara ng COMELEC na panalo. So yung equal opportunity na kumandidato, na-enjoy pa rin nila. Kaya lang, isa lang sa ang buong angkan ang idideklarang panalo. Tapos hindi na rin sila pwede na merong kamag-anak o kapamilya na sabihin natin hanggang fourth civil degree, hanggang sa second cousin yung level. 'Di ba? Na hindi na po pwedeng tumakbo, ganon. Dapat ganon di ba? Maging mahigpit. Ang inaalala ko kasi rito, okay naman yung mga taong nag-submit ng panukalang batas na yan Nitong anti-political dynasty bill na to. Okay naman yung mga tao na yan. And, like ni Bam Aquino, ito nga, di ba? Kung kay PBBM, we can say this is a great sacrifice kasi buong angkan niya makakalaban niya. Pero, si Bam Aquino, makakalaban niya rin, buong angkan niya rin. Meron siyang pamangkin, si Kiko D. Yung apo ni Cory. Nagbabalak yon tumakbo sa politika. Baka mag-senador yun sa 2028. Kaya sobrang ingay nun, yung laging laman ng rally. Di ba? Ang tatamaan dito, yung mga kalahi niyang mga Aquino. So, si Senator Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, yan, dalawang yan. Diba? Tsaka sa Congress, alam ko yung umiiyak na dilawan, na kongresista. Sila yung mga nag-file niyan. Ang inaalala ko lang po dito, pagdating ng BICAM, baka doon po maging house show. Kaya po dapat lagi nating i-demand lahat, pati ang ordinaryong panukalang batas. Hindi lang budget. Dapat lahat ng binabaycam dapat nakapublic. Dapat meron itong documentation. 'Di ba? Dapat ganon.
Kasi baka mamaya sasabihin lang doon na anti-political dynasty bill na ipasa na. Oh, papipirmahan na sa pangulo. Tapos ang hindi lang ang nangyari lang um, isa sa national, isa sa local. Pag magkaiba ng LGU, pwede. Hindi ganun din. Let's say probinsya, merong 5 syudad. Di ba? O, isa ron may magmi-mayor. O, wala nang magba-vice mayor, wala nang magkokonsehal. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Dapat kung isang ano yan, kung may tumakbo sa national, wala na sa local. Kung local sila, isang probinsya, di ba? Doon siya sa probinsya niya. Oh. Tapos hindi rin po pwede na yung ibang kalahi lilipat ng ibang probinsya katulad ng anak ni Gloria Arroyo. 'Di ba? Pampanga siya, pero meron siya yung Dato Arroyo. Ba yun, yung nakatira doon sa Camarines Sur. 'Di ba? Dapat hindi pwede yung ganon. At isa lang, isang pamilya lang sa isang 'di ba? Isang bansa, di isang ano lang, isang isang Aquino lang sa national, wala sa local. Isang Marcos, let's say si Sandro lang. Si Sandro lang, wala nang Aimee, wala namang kwenta eh. 'Di ba dapat ganun eh? Sapagkat mahabang panahon na nandiyan ang mga political dynasty, wala po silang naidulot na buti sa atin. Ang nangyari, inalagaan lang nila ang kahirapan ng mga mamamayan nang sa ganon manatili sila sa kanilang kinalalagyan. Oh, like in Quezon City, ilan ng mga Belmonte, ilan ng mga matay dati. 'Di ba? Namatay na yung kanilang dinastiya, nagsiyaman sila, napalitan ng mga Belmonte, pati mga konsihal, 'di ba? Kongreso, 'di ba? Ang tanong, ano bang inasenso? Ngayon nga lumulubog pa Quezon City. Dati number 1 ang Quezon City. Nilalampasan ang Makati. Ngayon pang ilan? Pang-7 yata. Pang-8. Baka balak pang habulin ang Caloocan na pangkulelat dito sa Metro Manila. Diba? Hindi sila nakakatulong ang mga political dynasty. Palagay ko naman ang tanging tututo lang po talaga rito yung mga Duterte. Kasi lilitaw isa lang sa kanila pwedeng kumandidato. And then the rest jobless, 'di ba? Yan lang ang tututol diyan. Aanhin mo naman din sila, common sense lang din sa mga taga Davao. Unang-una dapat alamin nila ano bang trabaho ng kongresista. 'Di ba? Ngayon magbabiyahe si Pulong, 17 bansa, world tour. Yaman. Ay, nako. Ngayon, meron pang isang inanunsyo si Attorney Claire. Ito. Independent People's Commission Act. Okay, yung Independent People's Commission Act. Ito. So, naalala ko nung nakaraan, na-content din natin kasi napuna ni Senator Ping Lacson yung panglalamig daw ng palasyo dyan sa ICI. Diba? May mga limitations din naman kasi ang Pangulo natin, lalo na budget, ganon, pag-create nito, kailangan mabilis na ma-create para mas matugunan, 'di ba? Yung laganap na problema natin sa korupsyon. Oh, para dito hindi naman nakakahiya sa taong bayan. Ang problema, etong ICI, syempre, bagong tatag yan eh. Magpa-function agad sila, problema yung pera nilang gagamitin, yung budget nila, and other resources, very, very limited talaga. Hindi pwedeng ang Pangulo, i-delegate sila na magkaroon na kayo ng power para mag-contempt. Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Ano yan, kailangan ng batas. At eto nga, mabuti nga, nandiyan si Narisa Ontiveros eh. Nakakahiya nga sa mga alyansa at saka sa mga taga-UD team, senators, hindi nila naisipan, wala man lang sumubok na sulong ng panukalang batas ng Contra Dinastia or Independent People's Commission Act, yung ICI bill. Wala man lang nakaisip niyan na patatagin natin, i-institutionalize natin yung ICI. 'Di ba? Ito pa galing pa sa mga dilawan. Sabi ko nga minsan napansin ko parang mas nakikinabang ang administrasyon sa mga dilawan. 'Di ba? Wag lang sanang mangyari na pagdating ng eleksyon,
Mag-away-away na naman. Di ba? Magkanya-kanyahan. Nako, pagka nagkataon, ang loser dito, ang mga dilawan na naman, talo na naman sila. Di ba? PBBM, outgoing siya eh. Di ba? Hmm. Ayun, maganda naman din itong sa itong sa Independent Commission. Nakita ko kasi yung panukalang batas niyan. Ito nga, mandate nila. So magsagawa raw po ng malawakan at independyente and then technical investigations ng lahat ng mga naiuulat. Okay, hindi po ng mga isinasampang kaso. Yung mga naiuulat, halimbawa na ibalita sa TV na may ganitong corruption sa ganitong lugar. So parang sa ombudsman, no, obligasyon nila na kumilos agad, magsagawa agad. It's better. We have ombudsman, then we have ICI. Di ba? Hmm. Or alleged irregularities in the planning, procurement, implementation of government infrastructure projects, including but not limited to corruption, ghost projects or repricing, and the use of substandard material. So lahat po ng irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Oh, 'di ba? Maganda naman yung kanilang magandang layunin nila eh. Members, katulad ng ginawa ng Pangulo, retired Supreme Court Justice, ang pinaka-chairperson. Tapos merong CPA para dito sa kanilang forensic accounting. Yung fraud examiner, ganyan. And then engineer or architect na at least may 10 years ng experience, di ba? Ngayon, and so on, pwede naman puntahan yung bill na yan. Now, eto naman yung isang inanunsyo ni Attorney Claire pa. Party List System Reform Act. Yun, yung Party List System Reform Act. Eto nga sa Party List System, alam nyo ba, sabi roon sa sa report na nabasa ko. Not really report. Ito yung press con ni Bam Aquino last November. Alam nyo ba na umaabot daw po sa 86 out of 156 for accredited party list groups as of midterm election ay konektado sa political dynasty. Alala ko lang sa Ilocos merong ganyan eh. Yung anak nasa party list. Yung buong angka nasa politika. 'Di ba? Ano pang ang mga tulfo, 'di ba? O, dalawa senador. May kongresista, may konsehal. May party list pa sila. 'Di ba? Anong meron? Kailangang pakyawin nyo lahat. 'Di ba? Tapos mabuti sana kung puro mga magagaling sa kanilang larangang pinasok eh. May problema, nagpataba. 'Di ba? Yung anak ni Rafi, nakita nyo, kahit na sariling pera niya yun, putragis na yun, ala Nepo babies. Ang style, lumaklak ng alak. Akala mo tuloy, botanding na naglalasing. Oh, sa Cavite, look at the Revillas. 'Di ba? Meron silang Agimat party list. What the fuck? What the heck? Ay, nako. Maalala ko dati, meron ding party list na ikinokonekta na sa pangalan na mismo ng politiko eh. 'Di ba? Ay, nako. And then sabi nga rin dito, sa 63 daw na party list groups na prinoklaman itong May 19, Cory, coffee nga. 40 daw po doon, kabilang sa nabanggit sa nasa, 'di ba? Grabe. So, ganito yan eh. Yung alam nila na hindi mananalo pag kumandidato, papapasukin sa party list. Yung botante nila, since ang party list po natin 2% lang. 'Di ba? Tapos pag hindi nakuha yung 2%, merong certain percentage na kinakailangan na or certain number na kinakailangan mapunuan doon sa House of Representatives. So lahat ng mga hindi nakakuha ng 2%, binibigyan ng konsiderasyon. Plus eto pa, I believe there was an amendment before. Dati kasi ang requirements ng PhilHealth, ng party list, yung representante ay bahagi ng kanyang sektor na nire-representa. No, anong nangyari ngayon? Niluwagan.
Maalala ko na lang pansinin niyo yung ano ngayon sa anak ni Arroyo? LPGMA, 'di ba? Akala namin noon LPGMA para sa mga gumagamit ng LPG. Yun pala, para pala sa mga security guard. Hindi naman naging security dato Arroyo eh. Yun ang problema doon, 'di ba? Paano mo nga namang irerepresenta yung isang sektor hindi ka naman kabilang doon. Like recently yung kila Diwata, 'di ba? So si Diwata Pares, binabayaran siya, sabi nga ng mga nakausap ko, 100,000 ang bayad sa kanya kada labas, kada labas niya. Yun ang deal nila. Oh. Tapos yung mga pumuesto, yung mga pumosisyon doon sa party list na yung vendors, hindi naman mga vendors, mga milyonaryong tao, mga bilyonaryo. Yung isa, yung babae, talaga namang naranasan niya maging vendor dati. Yung ganda niya, naging puhunan, nakapangasawa ng bilyonaryo na may mga minahan. Di ba? Ay nako, buti na nga lang natalo. Hmm. Ngayon, ang panukala dito, dapat daw po ang COMELEC magsagawa daw ng pagdinig para talagang maberipika na ito bang pumopronta bilang kinatawan ng grupo na to, katulad let's say Duterte Youth, di ba? Oh. Ikaw ba talaga youth pa? Di ba? Anong nangyari? Nakalusot nun si Cardema. Kailangan talagang masiguro. And then, sabi rin, tinitiyak din ng proseso, ng proseso na ang kanilang mga nominees ay tunay na galing sa mga sektor. So, paano to? Sektor ng mga mangingisda. Diba? So, hindi naman kinakailangan na yung fisherman talaga yung maging representative nila. Ibig sabihin, may kaalaman sa kanilang sa pangisdaan. Yung ganun. Dapat nga, ang gagawin po ng mga kongresista ng party list, focus lang sila sa kung ano yung sektor nila, kung ano yung ipapanukala nila. For me, if I'm a congressman or a senator na nag-propose nito, ililimit ko yung mga kongresista na yan. Nang sa ganun, hindi sila nagagamit ng kung sino-sino. Let's say, representative ako ng Fisher Fox. So, ang aking ipapanukala, walang iba kung hindi related lamang sa aking sektor. Di ba? Dapat ganun. Sektor ng mga dalahira. Oh, di ba? Dapat kung anong benepisyo para sa mga dalahira. Yun, ganun lang. Oh. Yeah. Tapos ang isang maganda rin dito, within 90 to 120 days daw before election, ilalabas na yung certified list ng mga pwedeng kumandidato sa party list para wala nang mga petition pa. 'Di ba? Yung hindi eligible, di better luck next time, ganun lang. Higpitan din ng panukala hihigpitan din ng panukala ang mga patakaran sa nominees kung saan aatasan ng party list groups na magsumite ng ngayon 10 ang sinasubmit. Lilimitahan sila hanggang 6. Di ba? Tapos, eto pa, hindi papayagan bilang nominee daw yung mga taong may kaugnayan hanggang sa 3rd civil degree ng anumang kasalukuyang halal o sino mang kasalukuyang halal na opisyal. And then pati na rin ang mga individual na kasalukuyan o naging government contractors. Katulad kay Garjola, na contractor pala. 'Di ba? Tapos yung kanyang party list para sa mga construction workers. Alang iya. Magkaiba naman ang nun, interest nun. Dapat ganun 'Di ba? May sense dapat yung panukalang batas. And ganito dapat maganda. Ito yung November 12 lang yan final, yung sa ICI. Pero December sana pinapamadali ng pangulo. 'Di ba? Lalo na hong maganda kapag sinertify pa ng presidente natin 'yan. Sulit. 'Di ba?
Sabi niya, in today's political landscape, the traditions and ideologies have disappeared, I'm afraid. I totally agree with you. Dati kasi, talagang yung mga politiko natin, pag sinabing you belong to this party, diba, yung kanyang mga sinusulong, naka-align talaga sa kanilang, pag dito, sa kanilang ideology, sa kanilang ipinaglalaban. Ngayon, walang ipinaglalaban yung mga politiko natin eh. Diba? Kung ano-ano na lang yung mga nagiging panukala. Look at Robin Padilla. Di ba? Naalala ko dati, si Robin Padilla ang nagsusulong ng charter change, political provisions ang babaguhin. Dagdagan ng mga senador, paabutin ng 50, 54 yata. Di ba? Naalala niyo yun? Tapos ang naputukan, si Martin Romualdez dahil dun sa People's Initiative. Kasi gusto raw maging Prime Minister. Dahil political yung kanyang amendments na gustong mangyari. Pero hindi kinastigo si Robin Padilla. Oh, lang yung buhay to. Hindi man natin maibabalik yung two-party system, 'di ba? At least, 'di ba? Maging maayos yung takbo ng eleksyon natin, yung mga party list na yan maging maayos. Oo. Dapat ganun. Kung meron pwedeng ayusin. Ano na naman kasi yan eh. Ang problema kasi mga Filipino, pag hindi natin nagustuhan yung party list, buwagin. Hindi natin nagustuhan ng Senado, buwagin. Pero pag usapin na ilaban natin, na maamyendahan na ang Constitution, we have to go to the streets to pressure the politicians, ayaw natin lumabas. Di ba? Para i-pressure sila. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang yun. So, parang bahay lang yan eh. So yung bahay na may surot, alangan namang sunugin mo yung buong bahay just to eradicate the surot. Di ba? Ang gawin mo, patayin mo, remedyohan mo, mapatay lahat ng mga surot para hindi na kayo nangangati. Ganun. Ngayon, yeah, I totally agree. That's the record eh. That's the figure, di ba? Na yung Pilipinas, sabi nga, Philippine growth bumagsak sa 5.1 ang gandang ang taas nga ng projection nila eh. Kaya lang wala, ganun talaga. 'Di ba? Yung flood control scandal natin. Talagang epekto plus hindi lang 'yan, pati yung mga paninira din sa gobyerno. Pero etong yan ang mga paninira, mga sinasadya naman yan para makasira talaga eh ng performance ng bansa, no? Nagtiwala ng mga mamumuhunan, sinasadya yan. Pero makakapag-boost naman yan ng confidence itong ginagawa ng administrasyon ngayon na hindi man lang nagawa ng mga nakarang administrasyon. Lalo na yung sinasabi na merong kamay na bakal. 'Di ba? May mga yung talagang may napatunayan na nagpapatay ng maraming tao kaya nakakulong ngayon. Oh. May magiging magandang impact 'yan bago matapos ang ang panahon ni PBBM. Tapos, ito pa. Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Oh shit! As soon as possible. Now, putahan lang natin saglit, yung CADENA. Okay? So yung kadena, yung gagamit ng blockchain, ito. Sabi rito ng IBM, ang blockchain daw po, it is a shared, immutable digital ledger, enabling the recording of transactions and tracking of assets within a business network and providing a single source of truth. Blockchain operates as a decentralized, distributed database with data stored across multiple computers, making it resistant to tampering. So, digitalized lahat. Tapos, yung storage ng mga information, bukod sa madaling nakikita ng mga tao, na-access nila, tawag dyan, tawag dito,
stored sa iba't ibang mga database, hindi lang computer na simple, kundi sa mga database talaga. Let's say sinunog yung isang opisina, yung isang building, 'di ba? Okay lang, meron pa namang ibang kopya. Katulad ng sabi nga ni Boying, ay no, ni Boying tama, ni Boying nung nasunugan yung DPWH sa Quezon City. Ano sabi niya? Hindi, bali okay lang 'yan. Pati yung mga tampering, ba, sa mga DPWH records. Multiple copies naman 'yan eh. 'Di ba? So pwede nating ma-verify yung actual na kopya galing sa iba naman. Oh. Ito, digitalized naman ito. At saka ang maganda rito, yan, mga gamit siya sa financial transactions, property titles, yan. Pati nga cryptocurrency, ginagamitan yan eh. And then transparency. All participants in the blockchain network can see transactions. Diba? This helps prevent fraud and corruption because records cannot be secretly changed. Plus meron pa tong isang magandang ginagawa. Teka. Ito. Blockchain is for creating secure, transparent, tamper-proof digital records and transactions without relying on a central authority. So hindi lang isa yung pwedeng maging basihan ng makunan mo ng sabihin natin ng source. Pag nasira na 'yon, 'di ba? Wala na. Dito meron pa silang isang sistema dito sa panukala ni itong blockchain, tong kadena na gagamit sila. Narinig ko na to kay PBBM nagagamit ng application para sa transaction, no? Kung magkakaroon ba ng dapat bang magkaroon ng kontrata. Paano 'yon? Ganito 'yon. It works in this way. Let's say yung kontrata, construction nagkakahalaga ng 100 million yung proyekto. Ang kailangan dito mga quadruple A. So titignan ngayon, magsasubmit ngayon digitally etong mga participants. So doon pa lamang sa pickup, yung record ni kunwari ni Diskaya at saka ni Disgracia, makikita na kaagad. So doon pa lamang sa app na yan, makikita na agad kung sino sa kanila o silang dalawa ba ay pasok para mag-participate sa bidding. Ngayon, pagdating doon sa bidding, yung mga kopya niyan, that will be distributed sa iba't ibang mga database. Diba? Tapos pagka nabuksan na rin naman na yan, kumbaga system na yung lahat ng gagana Doon pa lang malalaman na kung itong lowest bidder na to, titignan din, qualified, okay, quadruple A, may kakayanan nito, ganito karami equipments na kailangan, meron sila, maiiwasan na doon yung pinaparentahan or pinapa-subcontract. Pag hindi kaya, hindi kaya. So yung mga malalaking mga talagang kilala na maayos na mga construction firms like yung SMDC, di ba? Yung iba pang katulad yan, Freysenet, di ba? Makakapag-participate. Tignan nyo naman yung mga nangyayari ngayon. Yung mga nasasangkot. Tragis na yan, parang mga hardware lang sa kanto yung pangalan. Mga never heard. Nakafocus lang sa isang lugar. Di ba? Iyon pala, pag-aari pala ng politiko. Oh. Maganda yung panukala ni Bam Aquino. I don't like Bam Aquino before, especially during Duterte time, because he's dilawan, diba? Pero enough is enough na sa gano'n na klase ng politika. Tingnan natin yung performance ng tao. Dapat gano'n Dahil paswelduhan natin yan. Pag maganda yung panukalang batas, suportahan natin, purihin natin pag maganda yung ginagawa. Pero the only issue with blockchain or other use of technology is the paranoia of majority of uniformed Filipino citizens. Well, kailangan lang talaga naman silang ma-educate. Ang problema lang rito kasi, di rin naman kasi, wala naman silang magagawa Hindi naman sila yung gagamit Gobyerno ang gagamit. And then if they want to, di ba, if they want to make sure na transparent yan, then they have to use the software.
'di ba? Gano'n yung mangyayari. Ano lang, i-educate lang yung mga yan, yung mga tao. Ano ba 'tong blockchain, 'di ba? Baka akala nila sugal na naman na ito. Yung mga gano'n, linawin sa kanila. Anong buting idudulot nito? Grabe, no? Pinapamadali ng Pangulo. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, during the LEDAC were Ay, Senate teka. President to take a closer look at the four bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Mga Leader Sandro taga-political Marcos and dynasty pa other eh, no? congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Thank you. Ito yung tipong ito yung tipong nang mataas itong pakinggan. Puntahan yung RTVM, yan lang talaga yan. Walang mahaba yan na may Q&A pa. Dito, yung tipong pagka dumating na sa mesa ng Pangulo, yung mga panukalang batas na yan, tipong dagli niya ng pipirmahan. Diba? Ako, yung sinabi ko sa inyo about his family maapektuhan, ako talaga, yun talaga yung paniniwala ko. Kasi kung ako man as a Machiavellian too, ang Machiavellian yun yung tipong yung sinasabi nila ganito, huwag mo akong gagaguhin, hindi mo ako kilala. Yan yung mga ganun eh. Diba? Yung mga ganung klaseng tao. Matino akong kaibigan, pero pagka ginago mo ko, hintay ka lang. Mata mo lang ang walang latay. Ganun. Wala nakita ng Pangulo yan. Na kung ako, bilang kamag-anak, di ba? Presidente ng Pilipinas, bumubuhat sa ating angkan, di ba? Tapos ganun-ganun lang atakihin, siraan yung aking pamilya. Humingi na nga ng tulong si Sandro, pero dead matters pa rin yung mga pinsan. Sa ginawa ng nanay nila. Tama lang talaga yan. Tapusin na ni PBBM ang paghahari nila. Malamang talaga yan, 50-50 yan. Kaya nga kaya nga sumali na ang Pangulo eh. 'Di ba? Pag yan kasi ang naisa batas, naku, napakaganda. Hindi ako naniniwala ako talaga na yan ang magdadala ng tunay na pagbabago sa ating bansa. Hindi po yung leader lang. Kailangan may magbago sa sistema ng mga tatay yung magiging leader natin. 'Di ba? Yung mga nasa dynasty na patunayang palpak sila eh. Nagkakampihan lang. Ito pang masaklap. Matalino yung patriarka, 'di ba? O yung matriarka yung una. Tapos yung mga sumunod na henerasyon tanga. 'Yan ang problema. 'Di ba? Kasi lumaki sila with silver spoon, 'di ba? Spoon feeding na lahat wala na, hindi nila naranasang umapak sa lupa, humalubilo sa masa. Kumbaga yung posisyon nila, magsasubmit na lang sila ng kanilang certificate of candidacy at pag nanalo, 'di ba? Babalutan na sila ng sangkatutak ng mga gwardiya, malaki ang sahod agad nila, 'di ba? Yung mga taong bumoboto sa kanila, irerespeto sila parang mga hari, prinsipe, 'di ba? Hindi katulad nung yung mga nauna na talagang yung mga magulang, katulad ng PD Barsaga ng Dasmay, tatay ni Kiko. 'Di ba? Katulad nung nanay niya, nagsimula bilang kapitan ng barangay. Pero si Kiko, nagkonsehal, pero kamusta naman ang performance, 'di ba? Ganoon. Malaking bagay yan. Sa DSWD ka, napabilis ang pag-repack, hindi nagawa ng mga nagdaan ng mga administrasyon. Tapusin na dapat ang dynasty. Sa province namin, yung mayor at vice mayor at konsehal magkakapatid. Kaya hanggang ngayon walang asenso. Di ba? Ganun na mangyayari eh. Pero pansinin mo, yung kalsada maganda pagpapunta sa bahay nila.
Yung isang kongresista, di ba, na kailan lang in-inspection, nasa gitna ng farm yung kanyang property, may golf course. Hanep may kalsada papunta sa bahay niya eh. Pero yung farm to market road, tragis na yan, putikan. Hmm. Alright, alis po na, Attorney